Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin nating pag-usapan ng tungkol dito sa The Clones na kung saan isa na nga lamang po ang kulang. Sino kaya ang kukumpleto nito mga Kadabarkads? At sila ang maglalaban-laban bukas ang tanong. Sino kaya ang magwawagi bukas? At sino ang manok ninyo sa apat na nakapasok po sa The Clones Foreign Rap and Rack Clones? And since marami po ang nagrereklamo mga Kadabarkads sa judgment na ginagawa po ng Itbulaga, eto't meron tayong nabasa kung saan ito po yung pinagbabasehan para ikaw ay makapasok at manalo. So sabi dito ni iTinch, from what I get and what is obvious judging a singer clone comes down these main things. Number 1, voice, match in tone, pitch, and vocal techniques. Number 2, style, copy, praising, vibrato, and emotional delivery. Number 3, stage presence, mirror movements, expressions, and energy. Number 4, pronunciation, important if the original has distinct diction. 5, appearance adds to believability. Number 6, overall impact feels like watching the real artist. Pag kulang ng isa, then it will lower the overall impression sa tingin ko. Like halimbawa English, gagayahin mo, then matigas dila mo, pag pronounce, tagilid ka. The more key elements they nail, the better. Mabibilang lang ang nakakomplete nito like Eminem. So, ayun pala yun mga Kadabarkads. Dapat kompleto mong mabubuo itong mga requirements ng Itbulaga nang sa ganun ay makakapasok ka. Pero pag may isang kulang dyan at hindi umakma, ligwak ka agad kahit ka-voice mo pa yan. Samantalang si Rachel Clemente po mga Kadabarkads ay muli pong nagpakita at katunayan po niyan, meron siyang first ever primetime show. Dito po yan sa Bar 58. Sabi niya nga dito, isang gabing puno ng kasiyahan at awitan ang ibibigay ko para sa inyo. For reservation, PM nyo daw po siya. Ayan po September 4, 7 p.m. First ever prime time show ng isang Rachel Clemente, ka-boys ni Sharon Cuneta. Samantalang, Julia Barreto iniintrigang iniwasan daw si Joshua sa Itbulaga. Sabi kasi dito sa isang write-ups, nanghihinayang ang Joslia fans dahil hindi nagkita sa Itbulaga nitong Miyerkules sina Julia Barreto at Joshua Garcia. Isa kasi sa mga bagong dagdag na regular co-host ng EB si Julia pero wala ito sa studio nang bumisita si Joshua para mag-promote ng kanyang serye. Kaya gano'n na lamang ang panghihinayang ng fans ng dating magkasintahan. Sayang nga raw ang kilig, sanang dala ng Joshlia sa EB, mas bongga raw sana kung parehong nasa studio ang dalawa at umaatikabong nakilig, power daw sana ang ayudang hatid ng mga ito sa fans. Buti pa nga raw noong nag-guest si Gerald Anderson sa TVJ noon time, kahit pa nasa barangay ang aktor at nasa studio naman si Julia, ay may interaction pa rin ang magkasintahan. Ramdam pa rin daw ang kilig lalo na nang ginaya ng Jul Rald ang landian ng Aldab noong araw na kahit nasa split screen sila, may kilig. Samantalang marami tuloy memang netizen at team online ang nagkomento na baka raw iniwasan ni Julia sa Josh kaya sinadya raw nito na hindi pumasok sa EB nitong Wednesday. Naku ha, wag na ninyong intrigahin ang Joslia, baka may ibang work lang si Julia kaya wala siya sa show. Samantalang isang creative director lumipat po sa TV5, ganap na siyang Dabarkads mga Kadabarkads. Mula sa kalaban po na network, eto na ngayon siya. At nasa atin na po siya ngayon mga Kadabarkads. Sabi nga dito, after years away from the Kapatid Network, renowned talent mentor and Philippine showbiz star maker Johnny Manahan, better known as Mr. M, is making his return to TV5. This was confirmed to us by reliable sources.
Mr. M has been tapped as the creative director of Vibe, an upcoming music countdown show set to air on TV5. The network is also reportedly developing another weekly variety program to potentially air back-to-back with ABS-CBN ASAP, which also airs on TV5. There is speculation that Manahan may also be involved in directing the second project. Mr. M first joined TV5 following ABS-CBN shutdown in 2020 and served as the director of Sunday Noontime Live, a short live Sunday noontime show featuring Piolo Pascual, Mas Salvador, and Catriona Gray. The show ended after just a few months on air due to low ratings. After his stint with TV5, Manahan moved to network as a consultant for GMA Sparkle Network Talent Management arm. His comeback to TV5 marks yet another chapter in his decades-long career as one of the most respected figures in Philippine entertainment. So si Mr. Johnny Manahan po pala ay nagbalik na dito sa TV5 and creative director for upcoming show na Vibe. Grabe, congratulations and welcome back Mr. Johnny Manahan. Samantalang narito po ang mga bagong Dabarkads natin na abangan po ng kapatid viewers or televiewers natin. Ito yung mga bago ha. Andyan ang Vibe, Singaling, Celebrity Edition, Hello Heaven, Para sa Isa't Isa, Bad Genius, The Series, Willionario, and Wawawin. Iba pala yung Willionario, tapos iba pa yung Wawawin mga Kadabarkads, no? So, bali ilan tong show na aabangan natin. So, bali 7 mga Kadabarkads. Ang Bad Genius, mapapanood na rin sa TV5. Talaga ba? Akala ko sa Bibo 1 lang to. So, isang patunay lamang to mga Kadabarkads na talaga naman pong namamayagpag na ang TV5 network. Samantalang may revelasyon po tayo sa Mr. Pogi 2006. So, 19 years na, no? Going 20 years. Magdadalawang dekada na po mga Kadabarkads. Walang iba kundi po itong si Guzman, ano? Si Guzman po kasi yung winner at nagwagi noon sa segment ng Itbulaga na Mr. Pogi 2006. And siya po pala ay ikakasal na ngayong August 14 na 2025. At ang nakakagulat lang doon mga Kadabarkads talaga namang napanindigan po nila yung hindi sila, alam nyo na mga Kadabarkads, sabi kasi dito 4 na taon ang hindi nagsasarili si Aya Guzman at sa 12 years silang magkasintahan ni Shera Diaz o mula 2013 wala pang nangyayari sa kanila kahit pa sila ay matagal nang magka-live-in. Hiling noon ni Diaz na magpakasal lamang sila kapag nakapagtapos na siya ng college at nagtapos na nga ito noong 2024 at pwede lamang may mangyari sa kanila once na ikasal na sila sa simbahan at matutupad na nga ang kasal na ito nila sa August 14, 2025. Bilin rin ni Diaz na wag sanang manood ng sensitibong videos online at sinunod din naman ito ni Guzman. Ilang araw na lamang din at magbubuo na sila ng kanilang sariling pamilya at ibibigay na niya ang kanyang sarili. Si Guzman ay ang nagwagi noon sa segment ng Itbulaga na Mr. Pogi 2006 na kilala naman si Diaz sa palabas na Artist Academy sa TV5 noong 2013 at lumipat kalaunan sa Kapuso Network. Patunay na sa ating kasaysayan na may mga taong marunong maghintay talaga kahit gaano pa katagal at marahil simbolo ng tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. So congratulations dito sa 2006 Mr. Pogi winner natin na si Aya Guzman. So maraming hindi naniniwala mga Kadabarkads pero walang imposible lalo na kung kayo parehas na Christian. So paano mga Kadabarkads? Hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.